Mga kapatid, basahin po natin ang Hosea chapter 7 verse 1 up to 26. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nagkagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, sapagkat si Ikan na anak ni Karmi, na anak ni Sabday, na anak ni Zira, sa lipi ni Joda, ay kumuha sa itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Jericho ay nagsugo si Josue na mga lalaki sa Hai na nasa siping na Beth-evan sa dakong silanganan ng Bethel, at nagsalita sa kanila na nagsasabi, "Sumampa kayo at tiktikan ninyo ang lupain." At ang mga lalaki ay yumaon at tiniktikan ang Hai. At sila'y nagsibalik kay Josue at sinabi sa kanya, "Huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sugatan ang Hai. Huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Sa gayo sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa Hai. At ang mga lalaki sa Haya ay sumakit sa kanila ng may 36 na lalaki, at hinabol nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sibarim, at sinaktan sila sa babaan. At ang mga puso ng mga tao ay nanglumo at naging parang tubig. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matanda ng Israel, at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, "Ay, o Panginoon, Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo? Naipalipol kami, nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan. O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat mababalitaan ng mga Kananiyo at ng lahat ng nananahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at ihiwalay ang aming pangalan sa lupa. At ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan?" At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Bumangon ka. Bakit ka nagpatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipan na aking inuutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaanan din, at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ng Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging sinumpa, ako'y hindi nasa sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan, at sasabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, may itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa kinaumagahan nga ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi, at mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan, at ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbahayan, at ang sangbahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. At mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang tinatangkilik, sapagkat kanyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon, sapagkat siya ay gumawa ng kaululan sa Israel. Sa gayo'y bumangon maaga si Josue
sa kinaumagahan at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Juda ay napili. At kanyang inilapit ang angkan ni Juda at napili ang angkan ng mga Zearita at kanyang inilapit ang angkan ng mga Zearita sa bawat lalaki at si Sabday ay napili at kanyang inilapit ang kanyang sangbahayan bawat lalaki at si Ikan na anak ni Carmi na anak ni Zabday na anak ni Zera sa lipi ni Juda ay napili. At sinabi ni Josue kay Ikan, "Anak ko, isinamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ng Panginoon ang Diyos ng Israel. At magpahayag ka sa Kanya at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin." At sumagot si Ikan kay Josue at sinabi, "Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. At ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang 1 dila na ginto na 50 siklo ang timbang, ay aking ang inimbot at aking kinuha at narito nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sa gayoy nagsugo si Josue ng mga sugo at kanyang tinakbo ang tulda at narito nakakubli sa kanyang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. At kanilang kinuha sa gitna ng tulda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Ikan na anak ni Zera at ang pilak at ang balabal at ang dila ng ginto at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kanyang mga baka at ang kanyang mga asno at ang kanyang mga tupa at ang kanyang tulda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Ikor. At sinabi ni Josue, "Bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon." At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato at kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan at ng kanyang galit, kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ng Ikor hanggang sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.